Ano ang MySear? Ang MySear ay tumutukoy sa lahat ng uri ng sugal o transaksyon na may elemento ng sambas at hindi patas na kita. Sa Islam, ipinagbabawal ito dahil nagdudulot ito ng kasakiman, panlilinlang at hindi pantay na pakinabang. 3. Halimbawa ng MySear sa MSME Agribusiness Storytelling Approach. Halimbawa 1, ang hulaan ng ani at ang pagkakautang kuwento ni Mang Julio, isang maliit na poultry supplier. Si Mang Julio ay may maliliit na supplier ng mga manok para sa mga palengke. Isang araw dumating si Aling Carmen, isang restaurant owner at nagmungkahi. Open quote, Mang Julio, imbes na P100 per kilo ang presyuhan, taya tayo. Kung ang average weight ng delivery bukas ay lampas sa 1.5 kilogram per manok, babayaran ko ng P120 per kilo. Pero kung hindi, P80 per kilo na lang. Exciting, di ba? Close quote. Nang hina si Mang Julio, alam niyang depende ang timbang sa maraming bagay. Panahon, stress ng manok, hindi niya ito kontrolado. Pero naakit siya sa posibilidad na kumita ng extra. Pumayag siya. Kinabukasan, dahil sa biglang init ng panahon, ang manok ay average na 1.4 kilograms lamang. Natalo siya sa pustahan. Nawalan siya ng P4 sa isang delivery na iyon. Perang kailangan sana para pambili ng bagong batch ng chicks. Ang kita niya ay naging depende sa isang hindi siguradong kinalabasan, hindi sa kanyang husay mag-alaga. Iyon ay MySear. Elemento ng MySear, ang transaksyon ay hindi patas na pagbibili. Naging isang sugal kung magkano ang babayaran base sa isang kondisyong hindi ganap na nasa kontrol ng magsasaka. Halimbawa 2, ang tayaan sa presyo ng paninda sa pagitan ng mga kapwa magtitinapag-kukuwen ni na Elena at Roberto, mga magtitinda ng gulay sa bagsakan. Magkatabi sa bagsakan, sina Elena at Roberto, parehong nagbebenta ng kamatis. Isang gabi, may biglang dating na malaking truck ng kamatis mula sa probinsya. Sobra-sobra ang supply at mababa ang presyo. Bago magumpisa ang subasta, lumapit si Roberto kay Elena. Open quote, Elena, taya natin. Magtaya tayo ng P500 bawat isa. Kung kaninong stall ang maubusan ng kamatis ng mas maaga, siya ang mananalo at kukunin ang P100. Gagawin nating mas mura ang presyo natin para maubos agad. Close quote. Tumanggi si Elena. Open quote, hindi maganda yan, Roberto. Dapat ang laban natin ay kung sino ang may mas dekalidad na produkto at maayos na pakikitungo sa customer. Hindi yung magpapatalo tayo ng presyo para lang manalo sa pustahan. Mawawala ng halaga ang ating produkto at tayo rin ang talo. Elemento ng MySear. Ang pera ay ililipat sa pagitan ni na Elena at Roberto batay sa resulta ng kanilang laro. Kung sino maubusan, hindi sa aktwal na kita mula sa pagbebenta ng produkto sa mga customer. Winawasak nito ang prinsipyo ng patas na kompetisyon. Halimbawa 3. Ang pagtaya sa resulta ng pag-ani bilang paraan ng pagbabayad. Kuwento ni Luis, young entrepreneur, at ng kanyang mango farmer si Luis ay nagsisimula pa lang ng negosyo sa dried mango at kailangan niya ng regular na supply. Lumapit siya kay Mang Ambo, isang smallholder mango farmer, at nag-alok. Open quote, Mang Ambo, tulungan ko kayo sa abono at pestisidyo ngayong season. Hindi ko kayo babayaran ng direkta. Kapag nag-ani na tayo, kung ang ani ay lampas sa 500 kaban, akin ang 60%. Pero kung mas mababa sa 500 kaban, akin lang ang 40%. Taya tayo sa ani. Close quote. Sa unang tingin, parang partnership ito. Pero sa totoo lang, isa itong sugal. Ang kapalaran ng kita ni Mang Ambo at ni Luis ay nakasalalay sa isang bagay na hindi nila kontrolado ng lubusan. Ang panahon, mga sakit sa halaman, at iba pa. Kung bumagyo at mas mababa sa 500 kaban ang ani, si Mang Ambo ang lugi dahil napunduhan niya ang ani ng husto, pero maliit ang kanyang kaparte. Kung sobra-sobra ang ani, si Luis ang biglang yayaman ng hindi tumutulong sa aktwal na pagtatanim. Elemento ng MySear. Ang pagbabahagi ng kita ay nakabatay sa isang hindi tiyak na kinalabasan, ang eksaktong dami ng ani, na ginagawa itong uri ng pagsusugal sa kapalaran ng ani. Imbes na isang patas at predictable na kontrata ng pagbibili.